Kabanata 5041. Ikanaway ni Blaine ang kanyang kamay, at nahulog sa lupa ang isang gintong badge sa mesa. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagpakita ng isang kahila-hilakbot na ekspresyon, na puno ng kawalan ng pag-asa. Siya si Blaine, ang young master ng pamilya John. Walang nakakaalam na siya ay talagang isang Diyos ng digmaan. Sa kabila ng kanyang tanyag na reputasyon sa Golden Sands, alam lang ng lahat na siya ay isang maingat at tusong tao. Walang nag-iisip na siya ay isang Diyos ng digmaan mula pa noong una. Masyado siyang matalino. Tinago niya ng husto ang kanyang lakas. Na-provoke ng Dragon Cell ang isang taong hindi dapat nila. Makalipas ang isang oras, sa pasukan ng medyo tahimik na tirahan sa Walsing Road. Napatingin si Harvey sa lugar na may kakaibang ekspresyon. Dinial niya ang telepono ng Dragon Cell, ngunit agad ding ibinaba ang tawag. Nakatanggap siya ng isa pang tawag hindi nagtagal, na nagsasabi na pumunta siya at makipagtulungan sa investigasyon. Matapos aliwin si Mandy at Cynthia, nagulat, nagpahatid siya kay Thomas doon. Kung hindi niya alam na ang Dragon Cell ay isang lihim na organisasyon, hindi siya maniniwala na ang pangkaraniwang hitsura ngunit mayaman na bahay sa harap niya ay talagang sangay ng Dragon Cell, ng Golden Sands. Matapos pindutin ang doorbell at sabihin ang kanyang pangalan, bumukas ang tansong gate. Lumakad si Harvey sa madilim at naghahanap ng bakuran. Ang lugar ay mas malaki kaysa sa naisip niya. Isang masamang aura ang bumalot sa lugar. Ito ay isang mabangis na eksena. Bago pa matapos ang tingin ni Harvey sa paligid ay may lumitaw na lalaking naka-red uniform. Sinenyasan niya si Harvey na sundan siya. Agad na dinala si Harvey sa isang regular na silid ng interogasyon. Sa mesa ay simpleng green tea. Walang hangin na malamig o mainit. For some reason, ramdam na ramdam niya ang lamig pagkaupo niya rito. Agad namang bumungad sa harapan ni Harvey ang isang lalaki at isang babae na may malamig na ekspresyon, na parabang sinusubukan nilang makita sa kanya sa pamamagitan ng tingin. Casual na humigop ng tsaa si Harvey na may kalmadong ekspresyon, na ginawang parang isang regular na coffee shop ang lugar, at hindi isang silid ng interogasyon. Naningkit ang mga mata ng lalaking nakaupo sa kaliwa. Paano mo nakuha ang contact information namin? Bilang isa sa 4 na haligi ng bansa H, ang Dragon Cell ay tunay na naiiba, at sila ay nagtatago sa lilim ng kasaysayan sa mahabang panahon. Napakatago nila, kahit ang mga ordinaryong tao ay hindi alam na nag-e-exist sila. Hindi lang alam ni Harvey kung nasaan sila, alam din niya kung paano makipag-ugnayan sa kanila. Ito ay sapat na upang patunayan na hindi lang siya ordinaryong mamamayan. Nagkibit balikat si Harvey. May mga alingaw-ngaw sa internet na ang mga tao ay gagantimpalaan ng $76,000 pagkatapos magulat ng mga kaaway ng estado sa iyo, totoo ba? Nagdala ka pa ba ng pera? Dinala ko ang sako ko. Inilabas ni Harvey ang kanyang sako at iwinagayway ito, na parabang nanghihingi siya ng pera. Natahimik ang lalaki at babae bago nagkatinginan, at hindi nila alam kung paano malalaman ang identity ni Harvey. Tama na ang kalokohan. Magsalita ka. Paano mo nalaman na taga-isla ang lalaking iyon? Sigaw ng babae habang hinahampas ang mesa na may malamig na ekspresyon. Paano siya naparalisa? Ano ba talagang nangyari? I warned you. You should be honest and say everything. Kung hindi, puputulan ko ang dila mo ng isang piraso. Napabuntong hininga si Harvey matapos marinig ang mga katagang iyon. Ako ay isang mabuting mamamayan. Nabigyan din ako ng medalya para dyan. Masama lang at hindi mo ako binibigyan ng parehong pagpapahalaga. At ngayon, tinatakot mo rin ako. Sa tingin mo ba ako ang pangunahing sospek? Baka hindi ka na kumilos sa parehong paraan kay Blaine o Darby ngayon, tama? Ngumiti si Harvey, at inilagay ang kanyang tasa. Pinagmasdan niya ang 2 taong nasa harapan niya, na curious. Biglang napatigil sa pagsasalita ang babae, at tiningnan siya ng malamig. Ang lalaki naman ay humagalpak ng tawa. Nagbibiro ka siguro, Mr. York. Isang karangalan para sa amin kung isusumbong mo ito sa amin. Ikinagagalak naming magbigay ng tulong sa aming mga mamamayan.
Ngunit dapat mong malaman, hindi lahat ay maaaring magkaroon ng akses sa organisasyong ito. Bakit hindi mo sabihin sa amin kung paano mo ito ginawa? Mahihirapan tayong magtulungan kung hindi mo gagawin. Naiintindihan mo naman ako, diba? Siyempre, sinubukan ng lalaki at babae na takutin si Harvey. Sa ganoong paraan, mapipilit nila ang lahat sa kanya. Ngumiti ulit si Harvey. Naiintindihan ko. Sa madaling salita, kailangan kong masiyahan kayong dalawa sa kung anuman ang sasabihin ko. Papaikot mo lang ang katotohanan sa kung anuman ang gusto mo, diba? How dare you? Galit na hinampas ng babae ang mesa. We gave you a chance to be frank. You know better what sa pinakamahusay para sa iyong sarili. Pagkataon, para umamin, hawak ni Harvey ang tsaa, nakangiti pa rin. Tell me what you mean by being frank. What do you mean by saying na binigyan mo ako ng chance? I'm here to get ng pera. Hindi ako nandito para gumawa ng report. Bam! Hinampas muli ng babae ang mesa. Alam na namin kung sino ka, Harvey. How dare daughter-in-law and fraudsters like you spoke to us like this? Kaya mo bang tiisin ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon? Kaibigan namin ang near-report mo si Mr. Kanai. May opisyal siyang dokumento. Sabi niya nagtrabaho siya sa Golden Parlor at dito lang siya nabuhay. Gayunpaman, upang suportahan si Mandy Zimmer sa kapangyarihan, pinatay mo sina Ruben at Elodie, pati na rin ang pagbibintang sa kanya ng pagpatay. Sa gitna ng sikat ng araw. How dare you? Ang H-State at ang bansang isla ay magkapit-bahay. Maaari ba kayong managot sa pagkasira ng relasyon ng dalawang bansa? At ngayon, nandito ka pa nang hihingi ng pera. Baka maparusahan ka. Nagpakita ng insulto ang babae. Alam na alam niya ang nangyari, pero naiinis siya sa katotohanang kalaban ni Harvey si Blaine. Inutusan ng kanyang amo si Harvey na aminin ang kanyang mga pagkakamali, anuman ang problema. Baka mamatay ang taong ito nang hindi alam kung sino ang kaharap niya. Malamig na tiningnan sila ni Harvey. Ang Dragon Cell ay isa sa 4 na haligi ng bansa, gayunpaman. Sila ay kasangkot sa isang makulimlim na negosyo. Hanga rin si Harvey kay Blaine. Sa puntong ito, maaaring imposibleng pangasiwaan ang sitwasyong ito gamit si Kanai na mag-isa. Okay, Mr. York. Malumanay na ngumiti ang lalaki. Medyo nagalit ang kasamahan ko ngayon. Hindi kailangang matakot, pwede ba ipaliwanag ang buong sitwasyon? Kung mas detalyado, mas mahusay. Kung sasabihin mo ang totoo, hihingi ako ng mas magaan na pangungusap para sa iyo pagdating ng panahon. Ang kanyang malumanay na tono ay parang hindi man lang nagbabanta. Gayunpaman, ang kanyang tila hindi nakakapinsalang mga salita ay parang mas nakakasira. Naningkit ang mata ni Harvey sa 2 taong nasa harapan niya, nakasandaw sa upuan nila. Parang may kailangang linisin ang organisasyong ito. Kaya naman, hindi niya naisip ang magsabi ng totoo. Nakakatakot ang ekspresyon ng lalaki at babae matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Hindi nila akalain na gagawin ni Harvey na nagsasabi pa rin ng totoo sa ilalim ng ganitong mga pangyayari. Kung susundin nila ang karaniwang mga pamamaraan, wala silang sasabihin sa kanilang mga nakatataas. Nag-iisip pa lang silang dalawa kung paano pipilitin palabasin si Harvey, biglang bumukas ang pinto. Lumitaw ang lalaki, at ngumiti kay Harvey. Master York, dapat tinawag mo ako pagkatapos mong pumunta dito. Masama ba ang tingin mo sa akin? Pumasok ang isang gwapong lalaki na naka-red uniform. Sumimangot si Harvey, hindi niya kilala ang lalaki, ngunit wala siyang sinabi tungkol dito. Pinandilatan ng gwapong lalaki ang 2 pang tao. Hindi ba ninyo alam na kaibigan ko si Sir York? Umalis ka rito, at magdala ng magandang itim na tsaa. Oo naman. Nagkatinginan ang lalaki at babae bago lumabas ng walang magawa. Isang tasa ng itim na tsaa ang inihain sa mesa bago magtagal. Umupo ang gwapong lalaki sa harap ni Harvey. Humigop ng tsaa si Harvey, saka ngumiti. Si Blaine ang nagtangkang ilabas ako. Wala akong pakialam kung sino ka, pero naisip mo ba ang tungkol sa kahihinatnan kung palayain mo ako ngayon? Magtatapat ako. Ang pangalan ko ay Carver Ruiz. Kaibigan ko si Miss Patel.
Tahimik na tumawa si Carver. Hindi ako kilala ng maraming tao sa matataas na bilog ng lungsod na ito, ngunit medyo mataas ang posisyon ko sa Golden Cell, at ako ay itinuturing na pangalawa sa utos dito. Pumunta ako dahil pinakiusapan ako ni Miss Patel. Hahanap din ako ng paraan para maresolba din ang alitan ninyo ni Darby. Bigyan mo ako ng oras, okay? Sisiguraduhin kong magbibigay ng paliwanag para sa lahat ng ito. Bigyan mo ako ng paliwanag. Wala ka namang balak na itago ang lahat ng hindi natapos na gawain ngayon, di ba? Tanong ni Harvey. Huminga ng malalim si Carver. May isang bagay na hindi mo alam, Sir York. Hindi lang ang pamilya John at ang pamilya Xavier ang kasali, pati ako ay naghinala na may tao sa likod ng lahat ng ito. Kailangan kong kumilos. Iyon ay sinabi, ito ay isang malaking halaga ng presyon sa Golden Cell. Kung madaling matanggal si Blaine, hindi siya magiging karapat-dapat na maging isa sa mga pinakamahusay na young master sa bansa. Gayunpaman, kung magtitiwala ka sa akin, sisiguraduhin kong itatama ko ang iyong sitwasyon. At least, ako lang ang makakapagpalaya sa iyo na hindi nasaktan. Hindi magiging mahirap para kay Harvey na harapin ang sitwasyong ito. Ngunit dahil tiwala si Carver na makakatulong siya, nagpa siya si Harvey na manahimik. Gusto rin niyang makita kung gaano kalakas si Blaine na ang Golden Cell ay natatakot. Makalipas ang kalahating oras, lumitaw si Harvey sa harap ng pasukan ng Golden Cell. Ayon sa kasunduan, si Carver ay magbibigay sa kanya ng paliwanag sa buong sitwasyon sa susunod na araw. Kaya naman binalak ni Harvey na maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari. Gayunpaman, hindi kaagad bumalik si Harvey pagkatapos umalis sa Golden Cell, at hinanap niya si Kyrie. Pagkatapos ng lahat, siya ay naunawaan kung gaano kalakas ang pamilya John at si Blaine. Matapos tawagan si Kyrie para tanungin ang kanyang lokasyon, pumara siya ng taxi papunta sa isang pribadong clubhouse. Magalang na pinapasok ng secretary ni Kyrie si Harvey sa isang maluwang na silid. May tinatawagan si Kyrie. Nakatayo siya sa balcony na pinaghihiwalay ng pader. Paano? Bulalas niya na may galit na ekspresyon. Paanong may nangyari sa matanda? Pinatawag nila ang 5 prinsipe ng mga sangay ng pamilya upang magtipon sa isang mahalagang oras na tulad nito. Ano ang ibig sabihin nito? Sinusubukan ba nilang ibagsak siya sa kanyang posisyon? Sabihin sa lahat na papatayin ko ang sinumang bumalik. Hindi ba nila naiintindihan ang sitwasyon ng pamilya ngayon? Bakit sinusubukan pa rin nilang lumaban para sa kapangyarihan ngayon, sa lahat ng panahon? Baliw ba sila? Sangay ng pamilya, nakikipaglaban para sa kapangyarihan. Natarante si Harvey matapos marinig ang mga katagang iyon. Sa kanyang mga mata, ang pamilya Patel ay isang hindi masisira na puwersa, na may ganap na kontrol si Kyrie. Gayunpaman, sa pagtingin sa mga salita, parang hindi naman. Ibinaba ni Kyrie ang tawag na nanggigigil, at bumalik sa kwarto. Natigilan siya nang makita si Harvey, at mabilis niyang itinago ang kanyang nararamdaman, at tumingin sa kanya ng mapang-akit na tingin. Bakit ka nandito, Sir York? Balita ko nagpunta ka sa Golden Cell. Akala ko makukulong ka ng ilang araw. Pinaplano din kitang palayain. Hindi ko inaasahan na makakalabas ka ng ganoon kadali. Plano mo yan. Hindi mo pa ba nagawa iyon? Natigilan si Harvey. Totoo ba? Nataranta si Kyrie. Siyempre, wala pa siyang oras para gumawa ng kahit ano. Gustong pag-usapan ni Harvey ang tungkol kay Carver, ngunit napagdesisyonan niyang ibahin ang usapan matapos makita si Kyrie na napaka-absent-minded. Mamaya ko na sasabihin sa'yo. Anong nangyari sa'yo? Alam ni Kyrie na nahuli ni Harvey ang bahagi ng kanyang pag-uusap sa telepono, at bamantong hininga. Masama ang kalagayan ng lolo ko ngayon. Ang pamilya Patel ay nagkalat ng tsismis na malapit na siyang mamatay. Nagpa siya ang mga prinsipe ng 5 pangunahing sangay ng pamilya na makipagkita sa kanya sa huling pagkakataon. Siguradong mayroon sila lihim na motibo para bumalik. Halatang bad mood si Kyrie. May branch ang pamilya Patel. Kumunat ang noo ni Harvey. Naalala ko na ngayon, si Elias ay bahagi ng sangay ng Mordo, tama ba?
Ako na nakita ito kanina. Kung gayon, saan nagmula ang iba pang 4 na sangay? Nagulat si Kyrie na kilala ni Harvey kung sino si Elias. Bukod sa pangunahing sangay sa Golden Sands, may 5 iba pang pangunahing sangay sa Walsing, Mordo, North Sea, Gangnam, at isa sa ibang bansa. Napakalakas din ng 5 sangay na ito. Lahat sila ay may mahusay na awtoridad at mapagkukunan. Sa 5 sangay, ang sangay sa Walsing at sa ibang bansa ang pinakamalakas. Dahil alam mo kung sino si Elias, dapat mong malaman na siya ay hindi bababa sa may kakayahan. Gayunpaman, siya ay tunay na mababa kumpara sa mga prinsipe ng Walsing at mga prinsipe sa ibang bansa. Kabanata 5045. Ngayong bumalik ang mga prinsipe, natatakot ako na ang pamilya Patel ay hindi magkakaroon ng maraming oras upang makapagpahinga. Napabuntong hininga si Kyrie. Kumunot ang noo ni Harvey. Natatakot ka bang maagaw ang posisyon mo? Umiling si Kyrie. Hindi naman. Part ako ng main branch. Kahit hindi ako manungkulan, andun pa rin ang posisyon ko. At most, my words ay hindi magkakaroon ng gaanong epekto. Gayunpaman, sa wakas ay nagtagumpay kami sa pagkakaisa sa Hermit family. Sa pamamagitan nito, makakalaban namin sa wakas ang pamilya John. Sa ganitong mga kalagayan, ang pagbabalik ng mga prinsipe ay magdudulot lamang ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya. Kung hindi kami mag-iingat, mawawala ng kapangyarihan ang pamilya Patel at magiging subordinate ng pamilyang John sa hinaharap. Nag-alala si Kyrie, at hindi niya akalain na ang Hermit family ay makakalaban sa pamilya John kung ang pamilya Patel ay nagkakagulo. Tutal, si Blaine ay mula sa pamilya John. Saglit na nag-isip si Harvey. Si Blaine ba ang nagpakalat tungkol sa pagkamatay ng lolo mo? Kung ganoon, I'm sure marami pa siyang card na inihanda. Ang isang prinsipe mula sa isa sa mga sangay ng iyong pamilya ay maaaring nagtatrabaho din sa ilalim niya. Natahimik si Kyrie, pagkatapos ay naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Tama, hiniling ni Blaine sa mga Patels na makinig sa mga John. Siya ay humiling ng isang inter-family marriage para sa matagal na pagsasama, sabi niya, pagkatapos huminga ng malalim. Alam kong sinusubukan niyang makisali sa pamilya sa pamamagitan ng kasal, kaya tinanggihan ko ito. He stopped talking about this until now, so I thought he gave up. Hindi ko ine-expect. Ngumiti si Kyrie kay Harvey, saka kinuha ang phone niya. Salamat dito, Sir York. Ngayong alam ko na kung sino ang utak sa likod ng lahat ng ito, magiging madali na sa akin ang paghawak sa ganitong sitwasyon. Si Blaine ay hindi pinalad na nakalaban ka, ha? Depende. Kung hindi ako mag-iingat, baka ako ang mamalasin dito, sagot ni Harvey. Mas curious ako kay Blaine ngayon. Karaniwan, ang isang young master ng pamilya John ay hindi magkakaroon ng madaling panahon na makontrol ang isa sa 4 na haligi ng bansa, kahit nakasama ang Evermore. Casual na ipinaliwanag ni Harvey ang nangyari sa Golden Cell. Natahimik sandali si Kyrie, parang magulo ang mukha niya. Kilala ko si Carver, pero hindi ko pa siya nakikilala. Hindi naman kami close para humingi ng tulong sa kanya ng ganito. Ginawa niya ito gamit ang pangalan ko, o may nagtatangkang e-frame ka. Medyo nakakagulo ito. Hayaan mo akong tingnan sa kaibuturan. Ang pamilya Patel ay may mga tao rin sa loob. Gusto kong makita kung paano magagawa ni Blaine ang anumang gusto niya sa organisasyon. Gayon din ang ginawa ni Carver. Tumango si Harvey. Hindi naman kailangang magmadali. Pag-uusapan natin ito bukas sa pagbabalik ni Carver. Malapit na nating malaman ang totoong intensyon niya. Napaisip si Harvey sa sitwasyon. Dahil nandito na tayo, sabay na tayong mag-dinner. Oo naman. Masayang inakbayan ni Kyrie si Harvey bago lumabas. Pambihirang pagkakataon para kay Sir York para yayain ako. Huwag kang mag-alala, kahit nadalhin mo ako sa isang stall sa tabi ng kalsada o kumain ng cup noodles, magiging masaya ako. Natahimik si Harvey. Di ba pwedeng normal lang ang gawin natin? Makalipas ang halos 10 minuto ay lumabas na ang dalawa sa clubhouse. Ang mga bodyguard ng pamilya Patel ay nagsabi sa isang tao na paandarin ang kotse, na nagpaplanong dalhin sina Harvey at Kyrie.
Vroom! Maririnig ang tunog ng makina. Maraming mga sasakyan ang biglang pumaroda sa kanilang harapan, na naglalabas ng nakakatakot na pangingibabaw. Ang mga tao sa paligid ay natakot, at mabilis na tumabi. Ang mga bodyguard ng pamilya Patel ay likas na naglabas ng kanilang mga baril. Isang dosenang tao na nakauniporme ang mabilis na lumabas nang bumukas ang pinto ng sasakyan. Ang namumuno sa grupo ay isang gwapong lalaki. Siya ang pangalawa sa command ng Golden Cell, si Carver Ruiz. Hindi pinansin ni Carver ang lahat, at humakbang patungo kina Harvey at Kyrie kasama ang kanyang mga subordinate. Sino kayo? Kumunot ang noo ni Kyrie, at ang mga mata nanlilisik ang mga ito. Alam niyo ba kung ano ang lugar na ito? Agad namang itinaas ng kanyang mga bantay ang kanilang mga baril, at mabangis ang kanilang mga ekspresyon. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at curious na tumitig sa mayabang na pagdating ni Carver. Ang lalaking ito ay gumaganap sa magkabilang panig. Carver Ruiz mula sa Golden Cell. Malumanay nang umiti si Carver habang ipinahayag ang kanyang pahintulot na pumatay. Hindi ganoon kataas ang posisyon ko, at pangalawa lang ako sa command. Naningkit ang mga mata ni Kyrie matapos marinig ang posisyon ni Carver. Bago pa siya makapag-react ay nagsalita na si Carver. Harvey York, pinaghihinalaan kang nakatakas mula sa Golden Cell. Dapat kang maparusahan para sa iyong mga krimen. May nag-akusa rin sa iyo na pumatay kay Master Ong ng sinaunang angkan ng pamilya Jean. Ikaw rin ay pinaghihinalaang may pakana ng pagpatay kay Young Master Nameless ng Faceless Group. Inimbestigahan ng Golden Cell ang bawat isa sa mga kasong ito. Nais naming makipagtulungan ka sa aming investigasyon. At saka, alam kong maganda ang relasyon mo sa pamilya Patel at sa Hermat family. Well, hindi mo magagamit ang lahat ng koneksyong iyon laban sa Golden Cell. Ang sinumang lumaban ay papatayin kaagad. Binigyan kami ng espesyal na pahintulot ng batas. Kailangan mong makipagtulungan, Sir York. Si Carver ay nananatiling kalmado habang ipinapakita niya ang kanyang pahintulot na pumatay. Para sa kanya, walang makakalaban sa awtoridad ng Golden Cell. Kung hindi siya nakita ni Harvey, hindi siya maniniwala. Ang taong nagpalaya sa kanya, at ang taong nagtangkang pigilan siya ay ang parehong tao. Tila, sinusubukan ni Carver na sirain ang espiritu ni Harvey. Kahit na makaalis siya sa sitwasyong iyon, medyo magdurusa pa rin siya. Si Kyrie ay nagpakita ng isang kakilakilabot na ekspresyon nang makita niya ang lisensyang pumatay. Galing siya sa Golden Cell. Siya ang pangalawa sa utos, sa lahat ng bagay. Walang duda tungkol doon. Ano ang punto ng lahat ng ito, Carver? Napabuntong hininga si Harvey, saka humakbang. Kailangan kong ipaalala sa iyo na ikaw ang nagpalaya sa akin. Ang pangalawang tao ang gumawa nito. Biro ba ito? Galit na sigaw ng isang miyembro ng Golden Cell. Lumalabag ka sa batas para sa pagpatay, at ngayon, siniraan mo pa ang isa sa mga nakatataas ng Golden Cell. Deserve mo na mamatay ka agad. Guess I can't just talk about this. Napabuntong hininga si Harvey, saka nagpadala ng mensahe sa kanyang cellphone. Kahit na ang isang leon ay gagamitin ang lahat ng kanyang lakas upang manghuli ng isang kuneho. Oras na para seryosohin ni Harvey ang sitwasyong ito. Ngumiti si Carver, ikaniling ang kanyang ulo. Kahit paalisin kita. Ang totoo, tumakas ka bago pa man mapatunayang inosente ka. Yung sospek ka lang dati. Ngayon, wala kang pinagkaiba sa isang nakatakas na bilanggo. I'm sorry, pero kailangan mong sumama sa amin. Kung hindi, mapipilitan kaming kunin ka. Nagdilim ang ekspresyon ni Kyrie. Sa tingin mo ba magagawa ng Golden Cell ang anumang gusto nito sa Golden Sands? Malamang hindi, ngumiti si Carver, pero madali pa rin para sa amin na pumatay ng isa o dalawang tao. Kung hindi, ano ang mangyayari sa aming reputasyon? Hinaway ni Carver ang kamay niya. Tara, alisin niyo ang sospek. Isang dosenang lalaking nakasuot ng pulang uniforme ang humakbang pasulong, na may dalang mga baril. Sobrang lamig ng mga mukha nila, at mukhang handa silang manggitil ng mga buhay. Tingnan natin kung maglakas loob ka. Malamig na tinitigan ni Kyrie si Carver.
Ginamit mo ang pangalan ko para ipaalang-sala si Harvey, tapos ngayon, sinisiraan mo siya at binibigyan ng maling akusasyon. Ikaw ba ay akala mo na for show lang ang posisyon ko? Hindi sigurado si Kyrie kung sino talaga ang nasa likod ng buong sitwasyong ito, ngunit alam niyang malalagay sa malaking panganib si Harvey dahil dito. Masyado na siyang nakalaban ng mga tao sa lungsod na ito. Kung siya ay talagang nakakulong sa likod ng mga rehas, napakaraming tao ang sisiguraduhin na mananatili ito sa ganoong paraan. Kasunod ng utos ni Kyrie, itinaas ng kanyang mga bantay ang kanilang mga baril, mukhang malungkot. Biglang uminit ang hangin. Kalmadong ngumiti si Carver habang nakatingin kay Kyrie. Siyempre alam ko kung gaano kahanga-hanga ang pamilya Patel. Gayunpaman, malapit nang magtipon ang 5 pangunahing sangay ng pamilyang ito. Ang pangunahing sangay ay magkakaroon ng maraming gawain, ikaw ba ay sigurado na gusto mong labanan ang Golden Cell ngayon? Hindi mo ba naisip ang kahihinatnan? Kung talagang determinado kang gawin ito, sige. Kaming mga tapat na tao ay hindi kailanman utol dito. Ngunit kung iyon ang kaso, kailangan nating tingnan kung maaari mong tanggapin ang responsibilidad pagkatapos nito. Ikinaway ni Carver ang kanyang kamay, at ibinaba ng mga lalaking nakapula ang kanilang mga baril na para bang hindi sila lalaban kung magpasya si Kyrie na kumilos. Agad namang sumama ang ekspresyon ni Kyrie. Hindi siya natatakot na labanan ang Golden Cell, ngunit tulad ng sinabi ni Carver, kung ang mga prinsipe ng 5 pangunahing sangay ng pamilya Patel ay nagtitipon, ang mga pangunahing sangay ay nasa mahirap na posisyon kung lalaban sila sa Golden Cell. Ang pamilya Patel ay nasa isang mahirap na sitwasyon. O sa halip, ito ay isang serye lamang ng mga kaganapan na naghihintay na mangyari. Matapos makita ang ekspresyon ni Kyrie, ngumiti si Carver bago tumingin sa gilid. Okay. Enough already. Alisin mo siya. Napatabi ang mga bodyguard ni Kyrie, at ang pangit ng mukha nila sa sama ng loob. Agad na itinutok ng mga lalaking naka-red uniform sa ulo ni Harvey ang bariles ng kanilang mga baril. Walang makakapag-protekta sa iyo ngayon, Harvey. Gusto mo bang sumama sa amin? O gusto mo kumilos kami? Kung gagawin namin iyon, hindi kami mananagot sa iyong mga pinsala. At saka, kung may pakialam ka kay Miss Kyrie, dapat talagang kumbansihin mo siya na huwag gumawa ng kalokohan. Pagkatapos ng lahat, ang kawalang ingat ay palaging may kapalit. Nang makita ang confident na ekspresyon ni Carver, napangiti si Harvey. Okay, sasama ako sayo. Walang makakaalis kay Harvey kung hindi siya papayag. Gayunpaman, gusto niyang kumpirmahin kung si Blaine nga ba ang sa likod ng buong sitwasyong ito o hindi. Baka may iba pang kasama. Reasonable. Ang lakas ng loob mo. Natigilan si Carver matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Totoo ba? Sabihin mo sa akin, magsisimula ka bang magsisi pagkatapos ng ilang araw? Inabot ni Harvey para tapikin ang mukha ni Carver. Dapat laging magbayad ang bawat isa sa kanilang ginawa. Sana, makahanap ka ng paraan para mabayaran ang presyo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Carver, siya ang may pananagutan sa sitwasyon, ngunit nakaramdam siya ng pressure kay Harvey. Ano, hindi ka ba masaya? Nanatiling kalmado si Harvey. O sinasabi mo na pinagsisisihan mo ang desisyon mo ngayon? Walang silbi. Pagkatapos ng lahat, ang kawalang ingat ay palaging may kapalit. Ang mga salita ni Carver ay ginamit laban sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay naging kakilakilabot nang marinig iyon. Tara na, stop wasting time. Gusto kong makita kung sinong traidor na katulad mo ang nagtatago. Sumulyap si Harvey kay Kyrie at sumenyas, bago casual na sumakay sa likod ng Land Cruiser na parabang siya ang master. Malungkot ang mukha ni Carver. Nagawa niyang takutin ang maraming tao sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang posisyon sa Golden Cell. Maging ang mga prinsipe at mga young master ay gagawing lumuhod sa harap niya matapos marinig ang tungkol sa organisasyon. Sila ay humingi ng kapatawaran, o desperadong subukang gamitin ang kanilang mga koneksyon. Hindi inaasahan ang reaksyon ni Harvey. Natarante si Carver, at iniisip kung may nagawa ba siyang mali. Hindi nagtagal, nabawi niya agad ang kanyang determinasyon.
Ang taong humihingi ng tulong sa kanya ay isang taong nagkaroon lamang na umangat sa kapangyarihan sa nangungunang 10 pamilya. Sa isang kilalang tao, hindi mahalaga kung gaano kahanga-hanga si Harvey. Ano kayang gagawin niya sa harap ng mga ganyang kapangyarihan? Sumakay na rin si Carver sa sasakyan, saka nag-wave ng kamay. Ang 3 Land Cruiser ay nagmaneho sa mas malalim na bahagi ng Mount Indigo hindi nagtagal. Umalis ang mga sasakyan sa sira-sirang kalsada bago binabaybay ang maputik na kalsada. Ang ingay ng mga damo at mga punong kalusko sa hood ng sasakyan ay maririnig. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at tumingin sa labas ng bintana. Alam niyang dinala siya sa pinakamalalim na bahagi ng bundok indigo na karaniwang hindi malalapitan ng sinuman. Makalipas ang 1 oras, pumoroda ang Land Cruiser sa isang open space. Ang lugar na ito ay may lawak na 5,300 square feet, at mayroon walang mga gusali sa paligid nito. Sa gilid ng bangin, makikita ang isang sinaunang kastilyo. Ang kastilyo ay malamang na hindi bababa sa daan-daang taong gulang, kahit pagkatapos maraming renovations, mukhang sira-sira pa rin ang kastilyo. Maraming tao ang makikita paminsan-minsan sa mga bintana. Maraming eksperto ang nagbabantay sa lugar. Ito ang Golden Cell, Sir York. Lahat ng nakakulong dito ay isang karumal-dumal na kriminal. Dito ka titira para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Sana, masanay ka na sa hangin sa paligid. Sumenya si Carver, saka ngumiti. Bumaba si Harvey sa sasakyan, at tumingin sa paligid niya. Isang magandang lugar, napakaganda. Kung hindi ka papatay ng ilang tao araw-araw, masasayang mo ang lugar na ito. Clap, clap, clap. Tulad ng inaasahan sa pinakamahusay na eksperto sa geomancy sa lungsod na ito. Medyo matalas ang mata mo. Dahan-daang bumukas ang main gate, at maraming tao ang nagsisiksikan palabas. Maya-maya lang ay may narinig na magandang boses. May lumabas na babae na nakadress na may kasama pang mga guard na naka-red uniform. Bakit hindi ka maghanap ng magandang lugar na mapaglilibingan mo? Bawat taon ay bibisita ako. Paano ang tunog na iyon panunuyan ng babae? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Napatingin si Harvey sa babae, saka walang hiyang tinitigan ng mahaba at mahahabang binti nito. Naimpluwensyahan ni Harvey, sinundan siya ng mga mata ni Carver. Napalunok siya ng mariin, at humihingal kaagad nang makita siya. Miss Kensley, lumalamig na ang panahon. Pinakamabuting magsuot ng itim na medyas sa halip. Hindi rin masama ang puti. Sinimula ni Harvey, mawawasak ang puso ko para sa iyo kapag hindi mo ito isusuot. Sino ba ang mag-aakala na hindi ka bibilhan ni Blaine ng pares pagkatapos mong magtrabaho sa kanya all this time? Ano ang kuripot na lalaki? Kung mananatili ka sakin, bibili ako ng 100 pares para sa iyo ngayon din. Napangiti si Harvey nang makita ang mukha nito. Si Kensley iyon. Nandidiri si Kensley kay Harvey. Dahil nandito ka na, hahayaan kitang buksan ang bibig mo sa pagkakataong ito. Sa susunod na makita mo ako, magmakaawa ka sa akin sa labas. Dilaan mo ang talampakan ng aking mga paa kapag ginawa mo ito. Nagkibit balikat si Harvey. Lumalabag ba sa batas ang Golden Cell? Sa tingin mo ba ay mayroon kang ganap na kontrol sa organisasyong ito? Hinaplos ni Kensley ang mukha ni Harvey, ngiting-ngiti na ng aasar. Paumanhin, ngunit mayroon akong ganap na kontrol dito. Ako ang temporary warden. Kinuha ko ang posisyon na iyon kahapon. Habang wala ang tunay na warden, ako ang namamahala sa lahat ng bagay sa Golden Cell. Kung ano man ang sasabihin ko ay mangyayari. Naiintindihan mo ba? Ipinakita ni Kensley kay Harvey ang kanyang bagong lisensya para pumatay. Ang masangsang na amoy ng tinta ay maaaring kasuklaman ng sinuman. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata, saka muling ngumiti. Ngayon curious na talaga ako. Karaniwan, ang Golden Sands ay hindi bahagi ng teritoryo ng pamilyang Quinlan. Hindi kaya ng pamilyang ito na palawakin ang kapangyarihan nito dahil lang nasa ganoong posisyon ka.
Kaya dapat si Blaine ang nagdala sa'yo dito sa loob lang ng isang araw. Paano niya nagawa? Kahit na sa pagkakakilanlan niya bilang isang young master, wala rin siyang ganoong lakas, di ba? Nagulat si Kensley sa pagiging mahinahon at dadusang ni Harvey, ngunit pinanatili niya ang malamig na mukha upang itago ito. Hulaan mo, hamon niya, hindi na kailangan. Alinman ay ganap niyang kontrolin ang organisasyon gamit ang kanyang walang kapantay na kakayahan sa pakikipaglaban. O ginamit niya ang kanyang awtoridad para pilitin ang warden na sumuko. Sabihin mo sa akin, bakit mas gugustuhin mong maging alipin ni Blaine kesa sa may bahay ng iyong pamilya? Sa tingin mo ba interesado talaga siya sa'yo? Hindi ka naman worth it, sabi ni Harvey. Inabot niya para hawakan ang mukha ni Kensley. Masarap sa pakiramdam sa pagpindot, malambot at mabilog ang balat. Ikaw, si Kensley ay likas na umatras, nagulat sa mga kinikilos ni Harvey. How dare you tease me like that? Galit na sigaw niya. Halika, baliin mo ang braso niya. Isang babaeng nakapulang uniforme ang mabangis na bungunot ng kanyang espada. Siyempre, hindi siya magdadalawang isip na kumilos ngayon na si Kensley ay nag-utos sa kanya. Kabanata 550. Kalmadong tumingin si Harvey kay Kensley. Ikaw ay isang matalinong babae. Dahil ginamit mo ang basura tulad ni Carver para e-frame ako. Dapat alam mo ang tunay kong pagkatao. York's representative ng Martial Arts Alliance ng bansang ito. Ibig sabihin kailangan mong maunawaan ang mga kahihinatnan ng pakikipaglaban sa akin ng ganito. Sigurado ka bang aabusuhin mo ang iyong awtoridad bago sumailalim sa pamamaraan ng Golden Cell? Kaya mo ba ang mga kahihinatnan? Bahagyang nagdilim ang mukha ni Kensley matapos marinig ang sinabi ni Harvey, na naririnig niya ang pagtitiwala sa kanyang tono. Sinabi nga ni Blaine sa kanya na si Harvey ay pinaghihinalaan bilang kinatawan ng Country H Martial Arts Alliance. Nagtagumpay si Harvey na talunin ang isang buong grupo ng pinakamahuhusay na talento ng India at sugpuin ang 4 na magagaling na martial arts alliances. Pagkatapos nito, naging isa siya sa mga direktor ng Martial Arts Alliance sa buong mundo. Sa mga ganitong tagumpay sa bansa, isang head coach lang ang makakalaban sa kanya. Kung inabuso ni Kensley ang kanyang awtoridad ng walang matibay na ebidensya, maaaring papatay ang mga tao mula sa Martial Arts Alliance sa kanya ng isang laway lang. Agad namang kinilabutan si Carver na kanina pa malamig na tumatawa. Bigla niyang naintindihan kung bakit si Harvey ay nakikipag-usap pabalik sa kanya. Kung alam niya na si Harvey ang sikat na kinatawang York, hindi siya maglalakas loob na sabihin ang lahat ng mga bagay na iyon kay Harvey, kahit nabugbugin siya hanggang mamatay. Ang pag-frame at paninirang puri sa isang lalaki na ganyan. Hindi napigilan ni Carver ang manginig matapos isipin ang kahihinatnan. Nang walang anumang pag-aalinlangan, siya ay agad na humakbang pasulong. Miss Kensley, may sariling procedure ang Golden Cell. Kung hindi dumaan sa prosesong ito, hindi natin sasaktan ang sospek gustuhin man niya o hindi. Ang batas ay higit sa lahat, lahat ay pareho. Dahil ngayon ka lang umako sa posisyon na ito, hindi mo dapat bigyan ang iba ng pagkakataon na magchismis tungkol sa iyo. Nakangiting tumingin si Harvey kay Carver. Oh, so ngayon natatakot ka. Nagsisimula ka na bang magsisi sa desisyon mo? Agad na sumama ang ekspresyon ni Carver. Itinataguyod ko lamang ang hustisya ng Golden Cell, Sir York. Lumakad paarap si Harvey, at tinapik ang mukha ni Carver. Sinasabi mo ba sa akin kung ano ang hustisya? Masasabi mo ba talagang ganyan? Hindi mo ba alam kung bakit ako nandito in the first place? Kung ako sa iyo, buong lakas kong kakapit kay Kensley hanggang sa mapait na wakas. Dapat mong mabali ang iyong braso ngayon. Nakakalungkot na ang mga tulad mo ay hindi magkakaroon ng ganoong katapangan. I'm curious. Hindi mo nabili ang posisyon mo bilang second in command ngayon, di ba? Gusto talagang ilabas ni Carver ang kanyang baril para patumbahin si Harvey, ngunit alam niya na kung gagawin niya iyon, mamamatay siya sa isang kakilakilabot na kamatayan. Gayunpaman, may mga nag-iisip na si Harvey ay nagkasala. Gayunpaman, si Carver ang nakakaalam kung paano nangyari ang buong sitwasyong ito.
Kung totoo ang pagkakakilanlan ni Harvey, wala na siyang pagkakataong makabawi pagkatapos ng kahilingan ng Martial Arts Alliance ng paliwanag niya. Gusto niyang ihampas ang kanyang ulo sa lupa ngayon din, nagsisimula na siyang magsisi na nasangkot siya sa isang away sa pagitan ng mga kilalang tao.